No, na-experience mo na ba na biglang mawalan ng kuryente? Yung tipong nasa kalagitnaan ka ng pagluluto o kaya nasa Zoom meeting ka pa, tapos boom, brown out. Ang dilim, tahimik at parang biglang tumigil ang ikot ng mundo. Walang ilaw, walang electric fan, walang wifi. Naku, ang hirap gumalaw kapag walang power, di ba? At doon mo lang marirealize kung gaano tayo ka-dependent sa kuryente. Tama ba? Malamang hindi mo ito napapansin kapag merong kuryente kasi normal lang ito sa atin. Pero kapag nawala, doon mo malalaman kung gaano ito kahalaga. Kaibigan, minsan ganyan din ang spiritual life natin. On the outside, mukhang okay. Kasi faithful sa ministry, nagsiserve sa church, sumasamba tuwing linggo, pero deep inside, brown out tayo. We move but not powered. We serve but not sustained. We talk about God but not in the power of God. Alam mo kung bakit? Kasi minsan nakakalimutan natin kung saan nanggagaling ang tunay na kapangyarihan. Hindi na tayo nakadepend sa power na galing sa Diyos at nakadepend tayo sa sarili nating lakas. Alam mo, may mga times na minsan ako din, pag D-group na, minsan may ginagawa pa ako. And then, biglang magsisimula na lang kami. And hindi pa ako nakakapag-pray. Hindi ko pa naihanda yung sarili ko. At hindi ko na ipapray yung kasamahan ko para ihanda rin ni Lord. Eh, minsan nakadepende na ako sa sarili kong lakas. Alam ko na yan. Alam ko na yung gagawin. Pero ang sinasabi ni Lord, kung gusto natin ng power, yung accomplishment na maglalast, kailangan natin yung power niya. Kailangan natin yung unshakable power ng Diyos. Kaya ngayong araw, napakahalaga ng mensahe na ito. Patuloy tayo sa ating series na Unshakable. Naalala mo ba last week, nagsimula tayo sa Unshakable Faithfulness. Na kahit sa gitna ng pait at problema, matatag pa rin ang katapatan ng Diyos. Then, sinundan natin yon na Unshakable Holiness. Na kapag nakita natin ang kabanalan ng Diyos, mas nakikita rin natin kung sino talaga tayo. At kung ano ang kalagayan natin sa harap ng banal na Diyos, malalaman natin na, naku, hindi pala tayo righteous. Eh, minsan, ang tendency maging self-righteous tayo. Naku, mas mabuti ako kaysa dito sa tao na ito. Buti pa ako. Pero pag nakita mo yung kabanalan ng Diyos, makikita mo na, Lord, kailangan pala talaga kita. Hindi pala ako righteous. Kailangan ko yung grace mo. And then last week, pinag-usapan natin yung unshakable sovereignty ng Diyos. Na kahit parang ang daming negative at kaguluhan sa ating bansa at ng mundo, pero ang Diyos ay hindi matitinag at siya pa rin ang nakaupo sa trono. Ngayon naman, pag-usapan natin ang unshakable power ng Diyos. Grabe ito kasi yung power na ito ng Diyos ay sa maniwala ka at hindi, ay available sa atin na pwede nating magamit. Kasi ano ang silbi ng lahat ng application sa buhay natin ng faithfulness, holiness, sovereignty ng Diyos kung wala naman tayong power para isabuhay ito araw-araw. Tama ba? Ano ang saysay ng tamang pananampalataya kung parati naman tayong bumabagsak sa kasalanan, parati tayong pagod na pagod, talunan at parang wala namang apoy sa puso natin? Kailangan natin ng power. Maaring alam mo ang kalooban ng Diyos, pero hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. It's one thing to know God's will, pero it's another thing na magawa mo ang will ng Diyos. Kaibigan, kailangan nating lahat ng power na galing sa Diyos. Kaya nga, tanong ko sa iyo, kaibigan, kumusta ang power level mo? On fire ka pa rin ba sa Diyos? O parang napupundi ka na rin? Now, ito yung good news, kaibigan. Available ang unshakable power ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, ito ay ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin sa pamamagitan ng banal na spirito upang mamuhay tayong matagumpay, matatag, at tapat sa gitna ng mga unos ng buhay. Hindi ito tungkol sa human strength o willpower. Hindi ito positive thinking. No, hindi ganon. Kundi ito ay totoong tungkol sa divine empowerment ng Diyos sa atin. Ito ang kapangyarihang galing sa Diyos mismo. Totoo, araw-araw tayong hinahataw ng pagod. Tama ba? Problema,
temptation, pressure, at kung minsan discouragement pa nga. Alam mo, pag nasa loob ka ng D-group, maririnig mo yung iba-ibang sitwasyon ng iba't ibang mga kasama mo, and then marirealize mo, hindi mahirap maging Kristiyano, kung hindi imposible maging Kristiyano. Bakit? Maraming temptation, maraming pressure, maraming problema. Pero ito yung good news. Kailangan natin ng power. Kasi sa kabila ng lahat ng ito, magkakaroon tayo ng peace, magkakaroon tayo ng joy, at magagawa natin i-fulfill yung purpose natin kung meron tayong power. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan lumaban gamit lang yung sarili mong lakas, dahil ang kapangyarihang bumuhay sa Panginoong Hesus ay nasa loob mo na at nasa iyo na. At yun mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kaibigan, kung bago ka dyan sa YouTube channel at dito sa ating web app, naku, tapusin mo itong mensahe na ito. Kasi naniniwala akong pagkatapos nito, lalabas kang may bagong apoy, may bagong pananampalataya, at may bagong lakas mula sa Diyos. Hindi ka powerless, hindi ka talunan, at lalong hindi mo kailangan maging biktima ng panlilinlang sa atin ng dyablo. Ikaw ay anak ng Diyos, at ang kapangyarihang bumuhay kay Kristo ay nasa iyo na at nananahan sa iyo. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Hesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Hesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba natin mararanasan sa buhay natin yung unshakable power ng Diyos? Una, pray for spiritual eyes to see His power. Mamaya, explain ko yan. Pangalawa, believe the same power that raised Christ lives in you. At pangatlo, live under His authority over all things. So, pag-usapan natin yung number 1. Pray for spiritual eyes to see His power. Kaibigan, ang awareness ang unang daan papunta sa access. Hindi mo pwedeng gamitin ang isang bagay na hindi mo nakikita. Hindi mo pwedeng magamit ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay kung hindi mo ito nakikita at nauunawaan. Basahin natin yung Ephesians 1:15-16. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Si Apostle Paul ang nagsasalita rito. And then verse 16. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Alam mo, ang ganda ng puso ni Pablo dito. Bago niya ipanalangin na makita ng mga taga-Efeso ang kapangyarihan ng Diyos, pinasalamatan muna niya ang Diyos tungkol sa kanila. Bakit? Kasi sila ay totoong nananalig sa Panginoong Hesus at nagmamahal sa kapatiran. Yun yung sabi sa talata. Ang ibig sabihin, isang napakalaking blessing sa atin ang makita ang ating mga kapatiran na faithful sa Diyos at nagmamahalan sa bawat isa. Alam mo, nabe-bless ako kapag merong D-group. Kahapon, meron kaming D-group at alam mo, may isa kaming kapatid na talagang matindi yung pinagdadaanan niya. Marami siyang obligation na kailangan niyang isettle. Pero alam mo, nagtiwala siya sa Diyos. At sabi niya, ngayon, gumagaan yung aming pakiramdam, hindi na kagaya nung dati. Kasi alam namin na kasama namin ng Diyos. At alam mo, kapag nakikita mo na ganun yung faith ng kasama mo sa D-group, hindi mo maiwasang magpasalamat sa Diyos. Yun yung nagbibigay ng blessing sa atin. Yun yung nagbibigay sa atin ng joy. Na maging instrument tayo ng Diyos para mag-minister sa mga kapatiran. Alam mo, kausap ko din yung isang nating D-group leader at sabi niya,
sobrang passionate ng kanyang mga members dahil kahit holiday ay nagmi-meet sila. Gaya kahapon, kahit November 1, nagmi-meet sila para magpalakasan. Kaya nga itong mga ganitong klaseng faith ay marapat lang ipagpasalamat sa Diyos. Kung ikaw ay magulang, hindi mo lang ipagpapasalamat sa Diyos na nakatapos sila sa pag-aaral, kundi meron pang mas mahalaga dito. Ano yun? Ang kanilang kaligtasan at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito ang dapat na palagi nating ipagpapasalamat sa Diyos. Now, pansinin natin na ang ipinagpipray ni Pablo ay mga mananampalataya na. Ibig sabihin, kahit mature na silang mga Kristiyano, kahit matagal na silang Kristiyano, patuloy pa rin silang pinagpipray ni Pablo. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil gusto ni Pablo na mas lumalim pa sila sa pagkakilala sa Diyos. Na-realize ko, ang pagkakilala natin sa napakalaking Diyos, walang katapusan. Hindi natin pwedeng sabihin na naka-arrive na ako, kilala ko na si Lord. Alam ko na yan. Alam ko na lahat ng bagay sa Biblia. Hindi ko na kailangan yung Bible study, hindi ko na kailangan yung D-group. No, hindi ganon. Kulang ang buong buhay natin para makilala ng buong buo ang Diyos. Kaya nga, araw-araw, kailangan nating mag-google ng oras para hanapin, kausapin, pakinggan siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Alam mo, makikita mo dito ang puso ni Pablo na isang tunay na tagapagturo, tunay na discipler, at tunay na pastor. Bakit? Kasi hindi siya kontento na naligtas lang ang mga mananampalataya sa Efeso, kundi gusto niya silang lumago. Ang ibig sabihin, hindi lang tayo niligtas ng Diyos para pumunta sa langit, kundi nais niyang magkaroon ng lumalagong relasyon sa iyo. Maranasan mo siya sa buhay mo at lumalim ang pagkakilala mo sa Kanya bago ka pa man niya makasama sa langit. At habang nakikilala mo ang Panginoong Hesus, ay mas lalong lumalago ang pagmamahal mo sa Kanya. At lumalago ang pagmamahal mo sa iba to the point na magiging instrument ka ng Panginoong Hesus para hanapin ang mga naliligaw at gawin din silang alagad. Ang ibig sabihin, hindi tayo hihinto, hindi tayo magre-relax. Kapag ang isang tao ay nanampalataya na, nagpray na siya, sineran ko ng gospel, nagpray na siya ng acceptance prayer. No, ang goal natin ay lumago sila. Ipag-pray natin sila na mas makilala pa nila ang Panginoong Hesus. Ipapanalangin natin sila at tutulungan natin silang lumago. Aanyayahan natin sila na sumali sa isang discipleship group na kung saan mas makikilala nila ang Diyos at maihahanda sila para tuparin nila ang misyon ng Diyos na gumawa ng alagad sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Si Pablo, alam niya, hindi sapat ang save ka na. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na mag-mature ka at maranasan mo ang power na binibigay niya sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam mo, ang maturity hindi naman nandito sa isip. Naku, ang daming alam niyan. Pag nga nag-D-group kami, ang ganda ng mga sinasabi niya, ang ganda ng insight niya. Hindi yun ang maturity. Ang maturity ay kapag yung alam mo, ginagawa mo na. Sinasabuhay mo na. Yun yung maturity. Kaya sabi niya, hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Ang ibig sabihin, kahit gaano ka katagal sa pananampalataya, kahit leader ka na, o matagal na sa ministry, hindi ibig sabihin tapos na ang trabaho ng Diyos sa iyo. No, kailangan natin ng ibang tao na mananalangin para sa atin. At kailangan din natin na ipanalangin natin yung sarili natin. Bakit? Kasi araw-araw kailangan natin ang power na galing sa Diyos. Kaya ganoon na lang ang panalangin ni Pablo. Hindi niya sinabing, Lord, kaya ko silang baguhin. Hindi. Kailangan ni Pablo yung power ng Diyos. Kaya ang takbuhan niya para sa pagbabago ng kanyang mga members, hindi yung sarili niyang galing, kundi ang Diyos. Sinasabi niya, Lord, tulungan mo sila na makilala ka. Hindi siya nananalangin para sa kanilang pera. Of course, kailangan ng mga kapatiran yon. Hindi siya nananalangin para sa kanilang kalusugan. Of course, ginagawa niya rin yon. Hindi siya nananalangin para sa tagumpay. Of course, pinapanalangin din yon ni Pablo. Pero ano yung mas pinaka-importante sa kanya? Ang mas importante sa kanya ay ang kanilang paglago. Tingnan natin yung verse 17 to 18. Ang sabi doon, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo
ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Grabe, no? Si Pablo, hindi nanalangin ng tagumpay, protection at success. Ang ipinalangin niya ay magkaroon ng vision ang mga taga-Efeso. Makita nila ang spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Makita nila yung spiritual na realidad. Ang sabi niya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso. Sa Bible, ang puso ay hindi lang emosyon. Ito ang sentro ng ating buong pagkatao, buong isip, damdamin at kalooban. Kaya kapag sinabi ni Pablo na liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso, ang ibig niya sabihin, Lord, buksan mo ang panloob kong pagkakita. Hindi lang para dumami ang alam ko sa Biblia, kundi upang maranasan kita. Maranasan ko ang power mo. Now, pansinin mo, hindi sinabi ni Pablo na bigyan mo sila ng banal na spirito. Hindi. Ang sinabi ay pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag. Ibig sabihin, hindi sila bibigyan ng bagong espiritu, kundi bibigyan sila ng bagong kaliwanagan o revelation mula sa espiritu. Bakit? Kasi kahit Kristiyano na tayo, may pagkakataon na madilim pa rin yung ating paningin sa mga bagay ng Diyos. Nakakita ka na ba ng isang Kristiyano na minsan sabihin mo sa isip mo, ang tagal-tagal na nitong Kristiyano, bakit na ginawa yun? Kaibigan, kailangan natin ang kaliwanagan ng puso. Kaliwanagan, hindi lang kaliwanagan ng mata, pati ng puso. Kaya nga sabi ni Charles Spurgeon, the psalmist had eyesight, but he needed eyes open. There is a sense of see that requires not just functioning eyes, but illuminated perception. Ang ibig sabihin, pwede ka palang may mata, pero bulag ka pa rin sa katotohanan ng Diyos. Tama ba? May Bible sa bahay, pero hindi nakikita ang Diyos sa binabasa. Araw-araw nagbabasa ng scripture, pero parang checklist lang o obligasyon lang o kailangan lang. Walang illumination na nangyayari, walang application. Alam ang mga kwento ni Moses, David at Paul, pero hindi nakikita si Lord sa gitna ng lahat ng yon. May mata pero bulag sa revelation. Kaibigan, kailan mo nakita, nung binasa mo yung Bible, nakita mo yung sovereignty ng Diyos. Nakita mo yung unconditional love niya sa'yo. Nakita mo yung power na handa niyang ipagamit sa'yo kung makikipag-cooperate ka lang sa Kanya. Alam mo, katulad ng mga Pariseo, expert sa scripture. Yung first 5 books, yung Torah, yung Bible natin, yung first 5 books, kabisado nila. Pero hindi nila nakilala ang Panginoong Yesus kahit nakausap na nila, nasaksihan ang mga himala nito. Maring active ka sa ministry pero hindi maramdaman ang presence ni Lord. Sarado yung puso, bulag. Maraming alam sa sistema ng church. Mahusay mag-set up, maglingkod, mag-organize. Pero nakakalimutang ito ay para sa Panginoong Yesus. Naging routine na lang ang paglilingkod, hindi na relationship sa Diyos. Maring nakikita mo ang problema pero hindi mo nakikita ang purpose. Bakit may problema na ganon? Kapag may pagsubok, reklamo agad, nagpapanik agad. Maring hindi mo nakikita na baka ginagamit ng Diyos ang sitwasyon na yan para hubugin ang faith mo. Sarado yung puso. Maring bulag. Kaya kailangan natin ipanalangin na buksan ng Diyos yung puso natin. At buksan ng Diyos ang puso ng mga D-group members natin, ng mga kapatiran natin. Maring nakikita mo ang kasalanan ng iba, pero hindi mo nakikita ang sariling kasalanan. Mabilis mag-judge, mabilis mag-post ng opinion, pero hindi marunong magsuri ng puso, nabubulagan. Ganyan yung ibig sabihin ni Spurgeon. Pwede kang may head knowledge tungkol sa Diyos, pero kung hindi binuksan ng banal na spirito ang puso mo, hindi mo siya tunay na makikita. Hindi mo makikita yung power niya na pwedeng magbago sa iyo. Ang mangyayari, mananatili lang sa ulo ang iyong pananampalataya. Kaya sabi niya, the Spirit of God must come and make the letter alive. Si Spurgeon na nagsabi nito. Sabi niya,
Transfer it to your heart. Set it on fire and make it burn within you. Or else, its divine force and majesty will be hid from your eyes. Yun yung sabi niya sa Bible. Sa salita ng Diyos. Kaya ito yung prayer ni Pablo at ito din ang dapat na prayer natin sa ating sarili at sa kapatiran. Ano yun? Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso. Tingnan natin ang kwento na kung saan ay hindi nakakakita sa spiritual na katotohanan ang servant ni Propeta Eliseo. Nilusob sila ng kanilang kaaway at pinaligiran. At paggising ng servant, nako, ito yung bumungad sa kanya. 2 Kings 6:15. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwahing nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, "Guro, paano tayo ngayon?" Grabe. Ang sabi ay nakapaligid sa lungsod. Yung mga kalaban niya, ang ibig sabihin, bukod sa madami sila, hindi din sila makakatakas kahit tumakbo sila. Kaya sabi nung alipin, sabi niya, "Guro, paano na tayo ngayon?" Maring nasa isip niya na katapusan na natin ito, bossing. Tingnan mo sabi ni Elisha na nakakakita ng spiritual na katotohanan. 2 Kings 6:16-17. Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila." At siya'y nanalangin, "Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita." At nang buksan ng Diyos ang mga mata ng servant, ito yung nakita niya. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Wow! All this time, akala ng alagad katapusan na nila. Bulag ang puso. Kasi may reality pala sa paligid niya na hindi niya nakikita. Kaibigan, baka ganyan ka rin ngayon. Nakikita mo lang yung bills. Nakikita mo lang yung sakit. Nakikita mo lang yung problema. Nakikita mo lang yung conflict. Pero hindi mo nakikita na may mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid sa'yo. Hindi mo nakikita ang presensya ng Diyos. Hindi mo nakikita ang protection ng Diyos. Hindi mo nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kaibigan, ipanalangin mo na liwanagan ng Diyos ang puso mo. Kaya sabi ni Martin Lloyd-Jones, "Our natural understanding is darkened until enlightened by the Spirit." Paul is praying for believers, showing that we always need the Spirit's enlightenment. Totoo ito, kaibigan. Kailangan natin yung spiritual growth. Kasi sabi dyan, spiritual growth is progressive. Ang ibig sabihin, hindi sapat na minsan mo lang nakita ang Panginoong Yesus, kundi kailangan mo siyang patuloy na makita araw-araw. Patuloy na hanapin, kausapin, kilalanin. Kailangan mo mag-progress. Kailangan mo lumago. Minsan kasi tulad tayo ni Balaam. Sa Numbers 22, siya ay propeta. Pero nung humarap siya sa daan, hindi niya nakita yung anghel ng Panginoon na may hawak na espada na pwedeng pumatay sa kanya dahil sa kanyang kasalanan. Grabe, yung donkey pa niya ang nakakita. Ilang beses pa niyang pinalo yung donkey. Pero hindi niya alam na yung donkey pala, nililigtas pala siya. Yung donkey pa ang nakakita na merong anghel na nag-aabang sa kanya. Hanggang sa binuksan ng Diyos ang mata ni Balaam. At nakita niya na malapit na pala siyang mapahamak. Alam mo, nakakahiya, di ba? Minsan, mas spiritually aware pa ang iba kaysa sa atin. Di ba? Minsan, meron nagsasabi sa ating kapatid, parang mali yata yung ginagawa mo. Tayo naman, galit na galit pa. Bulag tayo. Tayo yung Kristiyano, pero minsan tayo pa yung bulag. Tayo yung dapat nakakita ng pagkilos ng Diyos, pero tayo pa yung unang nagpapanik. Kaya sabi ni John Piper, "The reason we don't feel the power of God is because the eyes of our hearts are dull to spiritual reality." Madalas nakikita natin kung gaano kahirap ang sitwasyon, pero hindi natin nakikita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin nakikita kung gaano kalaki ang Diyos. Nakikita natin kung gaano kalaki yung problema, pero hindi natin nakikita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Diyos. Na kung i-compare mo sa Diyos, maliit lang yung problema mo. Nakikita natin ang kakulangan, pero hindi natin nakikita ang kayamanan ng Diyos.
Misa inisip natin, naku, kulang na ito, paano na? Pero hindi natin alam na yung provision ng Diyos sa iyo hindi mauubos. Nakikita natin ang mga taong nakasakit sa atin pero hindi natin nakikita ang mga pagkakataong ginamit yun ng Diyos para hubugin ang ugali natin na hindi marunong magpatawad, mataas ang pride at self-righteous. Kaya ito yung unang hakbang ng unshakable power. Pray for spiritual eyes. Lord, buksan mo po ang mata ko para makita kita sa gitna ng bagyo. Lord, tulungan mo ako makita na may ginagawa ka kahit hindi ko nararamdaman. Lord, alisin mo ang takip ng puso ko para maranasan ko muli ang kapangyarihan mo. Alam mo ba kung bakit minsan parang walang power ang Christianity? Kasi satisfied na tayo sa alam natin. Hindi na tayo nagpe-pray araw-araw na, Lord, gusto pa kitang makita, gusto pa kitang makilala, mag-reveal ka pa sa akin ngayon. Humihinto na tayo, nagre-relax na tayo. Sa kabaligtaran, ang taong may bukas na mata ng puso, kahit sa kahirapan ng buhay, nakikita niya na kumikilos ang kamay ng Diyos. Kumikilos sa background. Na isang kapatiran na halos mawalan ng lahat, trabaho, health, relationship. Sabi niya, hindi ko alam kung bakit ako dumadaan dito, pero isang gabi, sabi niya, nagpe-pray ako, parang binuksan ni Lord ang mata ko. Na-realize ko, Lord, kahit mawalan ako ng lahat, basta kasama kita, hindi ako talo. Kumpleto ako. At mula noon, nagbago ang pananaw niya. Hindi na siya nagpe-pray na, Lord, alisin mo ito. Kung hindi, alam niya na kahit hindi man ito mawala, kasama pa rin niya ang Diyos. Nag-iba na siya kung paano manalangin. Lord, gamitin mo ito para masaksihan nila na kasama kita. Grabe, no? Kaibigan, nasasabi mo ba sa Lord na, Lord, itong problema ko na ito, gamitin mo ito. Kung hindi mo man ito tanggalin sa ngayon, okay lang po. Pero gamitin mo po ito para mapatunayan ko sa kanila na kasama kita. Kaibigan, ganyan kumilos ang Diyos kapag binuksan niya ang mata ng ating puso. Kaya kapatid, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Nakikita mo pa ba ang Panginoong Hesus sa gitna ng sitwasyon mo? O puro problema na lang nakikita mo? Kaibigan, pray for spiritual eyes na makita mo yung power ng Diyos. So, paano ba natin mararanasan sa buhay natin yung unshakable power ng Diyos? Una, pray for spiritual eyes to see His power. Pangalawa, believe the same power that raised Christ lives in you. Alam mo, minsan madali nating paniwalaan na may kapangyarihan na ang Diyos. Tama ba? Pero ang tanong, naniniwala ka bang ang kapangyarihan na yon ay nasa loob mo na, nasa iyo na? Tingnan natin yung sinasabi ni Pablo sa Ephesians 1:19-20. Tuloy natin. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nanalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Wow! Napakahalaga nitong linya na ito. Sabi ni Pablo, ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo. Hindi sinabing ang kapangyarihan na kamukha, medyo ka-look alike nung kapangyarihan na yon. Parang ganon. Hindi sinabing parang ganon. Kundi sinabi niya na yun mismo yung kapangyarihan na bumuhay sa Panginoong Hesus. Yun yung nasa iyo na at nasa akin na. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang resurrection power na gumising sa katawan ng Panginoong Hesus mula sa libingan ay siya rin kapangyarihan na nananahan sa bawat mananampalataya ngayon. Sa iyo at sa akin at sa ating lahat kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus. Ang problema, madalas tayong maniwala sa historical power ng Diyos. Ano ibig ko sabihin? Naniniwala tayo na binuhay siya muli in the past, 2,000 years ago. Kaya lang nahihirapan tayo paniwalaan ang kapangyarihan niya ngayon sa present life natin. Akala natin noon lang posible yon, pero ngayon hindi na. Mali. Kasi nasa atin na mismo ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ni Matthew Henry, it is desirable to feel the mighty power of divine grace beginning and carrying on the work of faith in our souls. Kasi totoo, kahit believer na tayo, kung hindi natin pinaniniwalaan ang kapangyarihang ito na meron tayo ngayon sa pangkasalukuyan,
ay mananatili tayong powerless Christian. Ano ibig sabihin? Saved, pero walang lakas. Forgiven, pero walang apoy. Walang passion para sa Diyos. Kaibigan, ang resurrection power ay hindi lang para sa Easter Sunday o Holy Week. No, hindi ganon. Ito ay para sa bawat araw ng buhay mo ngayon. It's not just historical. It's personal. Nasa iyo na siya. Nananahan na siya sa iyo. Kaya nga sabi ni Timothy Keller, Paul's yearning to know the power of his resurrection teaches us that resurrection power is meant to transform us in the present, not just in the future. Ibig sabihin, kung kayang buhayin ng Diyos ang Panginoong Hesus mula sa patay, kaya rin niyang buhayin ang patay mong pag-asa. Kung kaya niyang ibalik ang buhay ng Panginoon, kaya niyang ibalik ang buhay ng puso mong napagod, puso mong nagtampo sa Diyos, puso mong nag-backslide, kaya niyang painitin muli ang pananampalatayang nanlamig. Kaya niyang buuin ang relasyong halos wala ng buhay. Ang dami ko nang nakitang relasyon na nabuo, na maghihiwalay na sana, pero nakilala nila ang Panginoong Hesus. Alam mo, minsan tinatanggap natin si Lord bilang tagapagligtas, pero hindi bilang source ng power. Kaya kapag dumating ang pagsubok at mga distraction sa buhay, parang bumabalik tayo sa old habits. Kasi mas kampante tayo sa sarili nating lakas. Akala natin, willpower lang kailangan ko. Kaya ko to, maiiwasan ko to. Kaibigan, di mo yan kaya. Imposible. Kaya kailangan araw-araw pagising mo, Lord, bigyan mo ko ng kaliwanagan ng puso ko na makita ko yung power mo at maranasan ko to. Pero tandaan mo, kaibigan, you were never meant to fight spiritual battles with human strength. Yan, sabi ni John Calvin, without the resurrection, the cross would be a tragedy. But with the resurrection, it becomes our triumph. Ibig sabihin, hindi lang tayo tinubos sa krus, kundi binigyan din tayo ng kapangyarihang mamuhay bilang bagong nilalang. Hindi tayo magiging triumphant hanggang wala ang power ng Diyos. Hindi natin ma-experience na may bagong kakayahan sa atin kung hindi tayo maniniwala, hindi natin yayakapin at hindi natin i-exercise sa buhay natin yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang isang halimbawa ng pagiging bagong nilalang, alam nyo, si Pablo. Dati kasi pangalan niya Saul. Galit na galit si Saul sa mga Kristiyano. Sabi nga sa Acts 9:1-2, basahin natin yon. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Grabe, akala ni Saulo, yung pagpatay niya sa mga alagad ng Panginoong Hesus noon ay paglilingkod niya sa Diyos. Bulag ang puso niya, pero napakabuti ng Diyos. Kagaya mo at kagaya ko, kinatagpo niya tayo. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang puso. Sabi sa Acts 9:3, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Alam mo sa sandaling yon, nanampalataya si Pablo sa Panginoong Hesus. Siya ay binago ng Diyos at binago din ang buong direksyon ng buhay niya. Ang dating mamamatay tao, naging missionary. Ang dating kalaban, naging matinding tagapagbalita ng Ebanghelyo. Ang dating nagpapabagsak sa simbahan, sa church, ngayon ay bumubuo na ng mga simbahan. Kaya nga ang tanong, paano nangyari yon? Simple lang, resurrection power. Ang kapangyarihang bumuhay kay Kristo ay siya ring bumuhay kay Pablo mula sa spiritual na kamatayan. Na-realize ko na ako din wala namang pag-asa magbago. Mula sa pagiging sakim, addiction sa bisyo, material na bagay,
addiction sa babae, wala akong pag-asa magbago kung susubukan ko lang sa willpower ko. Pero napakabuti ng Diyos dahil ang power niya sa pamamagitan ng banal na spirito ang tumulong sa akin na unti-unti magbago. Kaya ganun na lang ang prayer ni Pablo na mas lalo pang maranasan ang power ng resurrection. Kahit siya mismo pinagpe-pray niya yun sa sarili niya. Sabi sa Philippians 3:10, I want to know Christ and the power of His resurrection. Wow! Hindi lang know about Christ, kundi know as in ma-experience o maranasan ang kapangyarihan na bumuhay sa Panginoong Hesus. Yun ang ultimate prayer ni Pablo para sa kanyang sarili at para sa kapatiran. Ganyan din si Pedro. Naalala mo, bago ipako ang Panginoong Hesus, 3 beses siyang itinanggi ni Pedro. Nang tanungin siya ng isang babae, kasama ka ba niya? Alam mo, sagot ni Pedro, hindi ko siya kilala. 3 beses sinabi niya yon at pagkatapos umiyak siya. Pero pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, binisita siya ng Panginoon sa tabing dagat. 3 beses din siyang tinanong, Peter, do you love me? Sabi niya, oo. At 3 beses din siyang nirestore ng Panginoon. At ano nangyari? Ang dating duwag, naging matapang. Ang dating tahimik, naging tagapagsalita ng kaligtasan. Ang dating nagtatago, ngayon, nagtuturo sa harap ng libu-libong tao. At alam mo, 3,000 na kaluluwa ang naligtas sa unang araw ng kanyang preaching. Bakit? Resurrection power. Naranasan niya ang kapangyarihang bumuhay kay Kristo. Nakaharap niya mismo ang Panginoong Hesus. Kapatid, ang parehong kapangyarihan na bumuhay sa Panginoong Hesus ay kaya ring buhayin ang mga patay na parte ng buhay mo. Yung patay mong passion, patay mong pananampalataya, patay mong pangarap ay pwedeng buhayin ulit ng Diyos. Pwede mong maranasan ang pagkilos ng kapangyarihan na iyon, gaya ni Pablo at ni Pedro. Kaya sabi ni Charles Spurgeon, that same power which raised Jesus Christ from the dead shall also quicken our mortal bodies. Hindi lang ito power para mabuhay muli sa langit. Ito ay power para mabuhay na matagumpay dito sa lupa. Tingnan natin yung kwento ni Lazarus sa John 11. 4 na araw na siyang patay. Sabi ni Martha, Lord, by this time he already stinks. Pero ano sabi ng Panginoon? I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, he shall live. At sa harap ng lahat sumigaw si Jesus, Lazarus, come forth. At lumabas si Lazarus at nabuhay. Kaibigan, kung kaya niyang buhayin muli si Lazarus, kayang-kaya niyang buhayin muli ang puso mong napagod. Ang relasyon mong tila wala ng pag-asa. Ang pananampalatayang halos mamatay na. Bakit? Kasi ang kapangyarihang iyon ay hindi lang nasa langit, kundi nasa iyo na. Pero tandaan mo, you have to believe it. Hindi sapat na alam mo lang ito dito sa ulo. Kailangan mong paniwalaan ito sa puso mo at lakaran ito. Faith is the switch that turns the power on. Kaya sabi ni Oswald Chambers, resurrection life is not merely a future hope, but a present reality for believers. Ibig sabihin, huwag mo itrato yung sarili mo na masyadong mahina. Huwag mong itrato yung sarili mo na kawawa naman ako. Oo, may power ka. Huwag mo sabihin, kaya ko ba mag-share ng gospel dito? Mas ang taas ng estado niya sa buhay. Kaya ko ba yun? Baka mamaya nakakahiya o baka mamaya i-reject ka niya. No, meron kang power. Yun yung reality. Kung ikaw ay na kay Kristo, dapat nakikita sa buhay mo ang pruweba ng resurrection power. Ang ibig sabihin, kung may galit sa iyong puso, mapapalitan ito ng kapatawaran. Hindi ka nakakalad ka rin nung feelings mo, nung emotion mo na mananaig sa iyo yan na gumante o ipakita na ikaw ay mas mataas sa isang tao. No, hindi mo magagawa ito sa sariling lakas, pero magagawa mo ito sa kapangyarihan ng banal na spirito. Kung may takot, mapapalitan ng katapangan. Kung may kasalanan, mapapalitan ng kabanalan. Bakit? Kasi magagawa mo na ito sa kapangyarihan na nasa iyo.
Ang tanong kapatid, buhay ba talaga ang kapangyarihang iyan sa iyo o nakatago lang sa isip mo? Misa kasi gusto nating maranasan ang power ng Diyos pero hindi natin siya binibigyan ng pahintulot na kumilo sa buhay natin. Lord, susunod ako sa iyo, gagawin ko ito pero samahan mo ako, tulungan mo ako. Gusto ko maranasan yung kapangyarihan mo. Pupuntahan ko yung isang tao na ito. Kakausapin ko siya. Kahit mapahiya ako, okay lang. Pero alam ko, sasamahan mo ako, bibigyan mo ako ng power para magawa iyon. Yung pagpapakumbaba, mararanasan ko yun sa buhay ko kasi bibigyan mo ako ng power. Kaya kong humarap sa Kanya. Kaibigan, hanggat hindi mo ine-exercise ang iyong faith sa pamamagitan ng pagsunod kahit mahirap, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan na nasa iyo. Naalala ko, palagi ko sinasabi sa Diyos na ako'y mahiyain, may brain fog, makakalimutin. Lord, hindi mo magagamit bilang tagapagdala ng iyong mensahe. Pero nagtiwala ako sa Kanya na sumunod kahit di ko maintindihan. Naniwala ako sa sinabi niya na sasamahan niya ako. Sabi niya sa Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Then sabi pa niya sa Matthew 28:19, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." Grabe, parang ang hirap nito. Pero tingnan mo yung sabi niya, "And surely I am with you always to the very end of the age." Grabe, no? Sabi niya doon sa mga talata, bibigyan niya ako ng power and at the same time, sasamahan niya ako. Kaya kahit hindi ko feel at may takot akong magsalita sa camera, gumawa ako ng vlog patungkol sa mga mensahe ng Diyos na gusto niyang iparating sa mga tao na Kanyang nililigtas at pinalalakas. At doon ko naranasan ang kapangyarihan niya na magbago ng tao. Now, nawala ba yung brain fog ko? Hindi. Nawala ba yung pagkamahiyain ko? Hindi. Pero paano ko nagawa yun? Hindi dahil sa akin, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. And sabi ko noon, Lord, ay mahiyain ako eh. So nagpunta kami sa simbahan, dyan sa church sa Antipolo. And then yung mga bumababa doon, yung mga nagpe-pray. And then sabi ko, Lord, nakakaya po ito. Pero sabi mo, sasamahan mo kami and binigyan mo na ako ng power. Binigyan mo kami ng power, then gagawin namin ito. Mag-share kami ng gospel. And ganun din yung ginawa niya dito sa online. Maraming tao nagbago, lumago at nag-decide na sumunod sa Diyos. Imposible itong mangyari sa online setting. Akala ko walang paglago magaganap kung hindi face-to-face ang discipleship. Pero pinatunayan ng Diyos na walang imposible sa Kanya. Hindi limitado ang Holy Spirit sa geographical boundaries. Siya ang nangusap at nagbigay ng liwanag sa puso ng mga nakikinig dito sa ating channel at sa mga sumasali sa ating online discipleship group. Kaya kung hindi ka pa kasali sa ating online discipleship group, namimiss mo yung paglago, mamimiss mo yung pagkilos ng Holy Spirit at saka yung Kanyang kapangyarihan sa buhay mo para baguhin ka at para i-equip ka para maglingkod sa Kanya. Kaya kaibigan, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos hanggat hindi ka humahakbang ng may pananampalataya. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng pagod, sa gitna ng pagdududa, o paulit-ulit na pagkabigo, minsan sinasabi mo, naku, bakit ganun? Nagawa ko na naman ito. Bakit ganun? Parang lumalayo na naman ako sa Diyos. Kaibigan, believe that the resurrection power is already working in you. Hindi mo kailangan maramdaman yun. Hindi yun nakasalalay sa feelings. Kung hindi ito nakasalalay by faith, maniwala ka at lakaran mo at sumunod ka. Kuya Mike, di mo alam ang hirap ko. Tama ka. Pero alam yun ng Panginoong Hesus. At sabi niya, the same power that raised me from the dead is at work in you. Kaibigan, wala nang mas patay pa kaysa sa patay. Tama ba? Wala nang mas grabe pa dito. Pero kung kaya niyang buhayin ng patay, kaya niya ring ayusin ang lahat ng nasira sa buhay mo. Kaya kapag discouraged ka, alalahanin mo kapangyarihang bumuhay kay Kristo. Kapag natatakot ka, tandaan mo ang Holy Spirit ay nagbibigay ng kapangyarihan.
at hindi pagkatakot. Sabi sa 2 Timothy 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ngayong linggo, wag mo hayaang maging theory lang ang kapangyarihan ng Diyos. Isabuhay mo ito. Kapag natitempt ka, sabihin mo, the power that raised Jesus lives in me. Kapag gusto mo sumuko, sabihin mo, the same power that rolled away the stone is rolling away my fear. Kapag napagod ka, sabihin mo, I'm not running on empty. I'm running on resurrection power. Kasi ang taong naniniwala sa kapangyarihang ito, hindi lang basta nabubuhay, kundi nabubuhay na may apoy. At yan ang ibig sabihin ng unshakable power. So, paano ba natin mararanasan sa buhay natin ang unshakable power ng Diyos? Una, pray for spiritual eyes to see His power. Pangalawa, believe the same power that raised Christ lives in you. At panghuli, live under His authority over all things. Basahin natin yung susunod na talata. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Grabe, pinapakita dito ang sobrang kataas-taasan ng Panginoong Yesus. Siya ang namumuno sa lahat ng paghahari. Ibig sabihin, walang kapangyarihan sa langit, sa lupa o sa hell ang mas mataas sa Kanya. Walang tao, walang dyablo, walang problema, walang pangyayari na pwedeng pumantay sa Kanyang authority. Ang sarap pakinggan nito, na ang nagmamahal sa ating Diyos ay ang pinakamataas na authority sa lahat. At kung ako ay anak ng pinakamataas na authority, hindi ko pala kailangan mag-alala. Bakit? Kasi, tingnan mo ang talata, pansinin mo, na hindi lang sinabing namumuno si Kristo. Ang sabi, ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Grabe, ito yung dahilan bakit hindi mo kailangan mag-alala. Siya ang ulo ng iglesia. Ang ibig sabihin, ang lahat ng kapangyarihan, ito ay ginagamit niya para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Sino yun? Yun yung iglesia. Tayo yung church. Hindi siya malupit na hari. Siya ay mapagmahal na hari. Kaya kapag sinabi nating, live under His authority, ibig sabihin nito, mamumuhay ka ng may lubos na pagtitiwala at pagsuko sa kanyang pamumuno. Bakit? Kasi nananampalataya ka na siya ay mabuti at mapapagkatiwalaan mo at yung mabuting Diyos na yon, siya ang authority ng lahat. Kaya niyang pangunahan, kaya niyang ihinto, kaya niyang ituloy, kaya niyang pigilan o anuman ang sitwasyon o sirkumstansya sa ating buhay. Siya ang authority. Mabuti ang kanyang plano para sa atin. Kung mabuti ang plano niya para sa atin, makakaasa tayo na ang lahat ng ipapagawa niya sa atin ay ang magbibigay ng totoong satisfaction at fulfillment sa ating buhay. Kapag sinabi ng Diyos, forgive those who hurt you, sa una parang unfair. Lord, siya na nga ang nanakit, ako pa ang magpapatawad. Pero ang totoo, hindi para sa kanila yon, para sa iyo yon. Kasi ang kapatawaran ay hindi pagbibigay ng lisensya sa taong nagkasala, kundi ang kapatawaran ay pagbibigay ng freedom sa puso mong nakakulong sa galit. Ikaw rin yung mapapahamak. Kaya kapag sumusunod ka sa utos niya magpatawad, ang pinapalaya niya ay ikaw naman at hindi yung kaaway mo. Kapag sinabi ng Diyos, love your enemies, hindi dahil gusto niya maging mahina ka at pagtawanan ng iba, kundi dahil gusto niyang turuan ka ng tunay na lakas. Alam mo, minsan parang iniisip natin, pag mamahalin ko yung kaaway ko, naku, mahinang nilalang ako. Paano na yon? Alam mo ba, ang totoong kalakasan ay kapag kaya mo nang mahalin ang iyong kaaway, yun yung totoong strength. Hindi sarili mong strength, kung hindi yung strength na nananalaytay sa'yo, na galing sa Diyos. Minsan, iniisip mo, kapag nakipagmatigasan ako, kapag siya yung unang lumapit sa akin, napatunayan ko, mas matatag ako. Hindi yun, kaibigan. Kung mas nauna ka lumapit sa Kanya, minahal mo siya, yun yung tunay na strength. Ang lakas na magmahal sa kaaway ay galing sa banal na spirito. Kaya nga, ang pagmamahal sa kaaway, hindi kahinaan.
Katunayan lang ito na ang Panginoong Hesus na ang namumuno sa puso mo at hindi na ikaw. At kapag natutunan mo magmahal gaya niya, ikaw ang unang nakakaranas ng peace sa puso mo. Kapag sinabi ng Diyos, give and it shall be given to you. Sumunod ka. Bakit? Kasi mabuti siyang Diyos. Hindi ka niya uutusan sa isang bagay na ikakapahamak mo. Nakakalungkot kasi minsan ang tingin natin, kapag nagbibigay tayo, nababawasan tayo. Pero sa ilalim ng economy ng Diyos, sa ilalim ng kanyang authority, hindi ka nababawasan, kundi pinagpapala ka pa lalo. Alam mo ba na ang pagbibigay ay training ground ng pagtitiwala sa Diyos? Training ground ng faith natin. Kapag nagbibigay ka, pinapakita mong mas pinagkakatiwalaan mo si Lord kaysa sa laman ng wallet mo. Yun yung totoo doon. Kapag sinabi ng Diyos, wait, sumunod tayo. May mga pagkakataon kasi na gusto natin now na. Pero si Lord may perfect timing. At kapag natutunan mo maghintay, mas mapapalalim ang ugat ng pananampalataya mo. Tanda mo ito. Ang paghihintay kay Lord ay hindi delay, kundi ito ay divine preparation. Kapag sinabi ng Diyos, seek me first, sumunod ka kaibigan, bigyan mo ito ng priority sa buhay mo. Sa mundo ngayon, parang sinasabi sa atin, unahin mo muna ang trabaho, negosyo o goals mo. Pero sabi ng Diyos, unahin mo ako at lahat ng ito idaragdag ko sa iyo. Hindi niya sinabing huwag kang mangarap. Hindi sinabing maging tamad ka. Hindi yun. Ang sinasabi niya, unahin mo muna ang tamang direksyon, unahin mo muna siya. Ang direksyon na yon papunta sa Kanya. Kasi kapag siya ang una, lahat ng ibang bagay ay nalalagay sa tamang lugar. Kaya ang living under His authority over all things ay hindi pilit na submission. Hindi. Kundi masaya ka na nagpapasakop kasi meron yung faith, meron yung pagtitiwala. Alam mo na ang may authority sa lahat ng bagay ay nagmamahal sa iyo. Sabi nga ni R.C. Sproul, if God is the creator of the universe, then no part of it is outside His Lordship. No part of my life must be outside His Lordship. Kapatid, may mga parte ba ng buhay mo na hindi mo pa binibigay sa authority niya? Career mo, relasyon mo, decision mo, baka gusto mo siyang gawing tagapagligtas, pero ayaw mo siyang gawing hari. Tandaan mo ito. Kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng hari, kailangan mo muna magpasakop sa kanyang pamumuno. Jesus has given us authority to act in His name. But before we can act with this authority, we must first live under His authority. Ang ibig sabihin, kung gusto mong kumilos sa kapangyarihan ni Kristo, kailangan mo munang sumunod sa direksyon at pamamaraan niya. Kasi ang tunay na kapangyarihan ay dumadaloy lang sa mga pusong marunong magpasakop. Maaaring gusto nating magamit tayo ni Lord. Gusto nating mag-preach, gusto nating mag-disciple, gusto nating mag-mentor. Pero tandaan mo ito, ang authority na walang submission ay rebellion. Ako, leader na ako. Pero parang hindi maganda itong sinasabi ng organization na ito. Wag na lang, kaibigan. Oo, may authority ka, pero kung walang submission, ito ay rebellion. Si Lord mismo, bago siya nagministeryo sa mundo, nagpasakop muna sa Ama. Si Moses, bago siya humarap sa hari, nagtanggal ng tsinelas sa harap ng Diyos, nagpakumbaba. Si Elijah, bago bumaba yung apoy, lumuhod muna sa panalangin. At ang mga alagad, bago sila mag-preach, naghintay muna ng kapangyarihan at kapahintulutan ng Holy Spirit. Kung gusto mo maranasan ng kapangyarihan ng Diyos sa D-group mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, kahit nasaan ka, sa negosyo mo, lumuhod ka muna. Kasi ang kapangyarihan galing sa langit ay dumadaloy lang sa pusong marunong magpasakop. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin na gusto mo mag-disciple ng mga tao pero ikaw ayaw mo magpa-disciple. Hindi mo pwedeng ituro ang submission kung ikaw mismo hindi marunong magpasakop. Hindi mo pwedeng ituro ang obedience kung ikaw mismo ay selective lang sa pagsunod. Pinipili mo lang sundin kung anong convenient para sa iyo. Hindi mo pwedeng ituro na mahalin ang Diyos kung wala ka ring pagsisikap na makilala at palaguin ang intimacy mo sa Diyos. Hindi mo pwedeng asahan na makaka-influence ka na maging passionate ang iba sa kanilang spiritual journey kung ikaw mismo malamig sa Diyos.
Hindi ka pwedeng magbigay ng direksyon sa iba kung ikaw mismo hindi marunong makinig sa direksyon ng Diyos. Naliligaw ka. Kaibigan, bago ka gamitin ng Diyos sa iba, kailangan mo munang payagan siyang mag-minister sa puso mo. Ang tunay na minister, marunong munang makinig. Hindi lang marunong magturo, kundi marunong munang magpasakop. Kaya nga, live under His authority. Alam nyo, bago ko ginawa itong online ministry, inausap ko muna yung D-group leader ko. Ang sabi ko, kung hindi siya papayag dito sa gagawin kong ministry na to, hindi ko to gagawin. Bakit ko siya kailangan tanungin? Kasi siya yung nilagay ng Diyos na D-group leader ko. Ang sabi ng Diyos, submit to authority. So, siya yung kinausap ko. And then, by God's grace, sabi niya, go ahead. Gawin mo yan para sa kingdom ni Lord. And ito yung sinasabi na, hindi ka pwedeng mag-serve kay Lord kung ikaw hindi ka nagpapasakop. Kaya ang tanong ay, paano mo may sasabuhay ang living under His authority? Una, submit your plans to Him. Proverbs 19:21. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Bago ka gumawa ng plano, itanong mo muna, Lord, ito ba ang gusto mong daan? Pangalawa, surrender your battles to Him. Exodus 14:14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Hindi lahat ng laban kailangan mong labanan. May mga laban na si Lord ang kikilos kung marunong kang maghintay. Pangatlo, serve under His authority. Huwag ka mag-serve para magpasikat, kundi maglingkod ka dahil si Lord ang hari na sinusunod mo. Sabi sa Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Maraming tao gusto ang Panginoong Hesus bilang Savior. Gusto nila ang kaligtasan, ang pagpapatawad, ang langit, pero ayaw ang Panginoong Hesus bilang Lord. Gusto nila ang blessing, pero ayaw ang pagbabago. Pero kaibigan, ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula kapag ang Panginoong Hesus na ang umupo sa trono ng puso mo. Kaya nga ang tanong, sino ang nakaupo sa trono ng puso mo, kaibigan? Ang prayer ko sa ating lahat, ang papaupuin natin palagi ay ang Panginoong Hesus. At tayo, nasaan? Nasa baba lang. Nasa paanan niya. Kaya tanungin natin ito, Lord, ikaw pa rin ba ang nagdidesisyon o ako na? Lord, ikaw ba ang may hawak ng direksyon ng buhay ko o ako na yung nagpapatakbo? Ang sabi sa Romans 10:9-10, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Napakasimple pero napakalalim. Ang kaligtasan ay hindi lang pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas, kundi pagsuko ng iyong buhay sa Kanya bilang hari mo. Kaya kung kinakausap ka ni Lord ngayon, kung nagdesisyon ka na para bitawan ng kontrol ng buhay mo at ibigay sa Kanya, huwag mo na ipagpaliban ito, kaibigan. Kausapin mo ang Panginoong Hesus ngayon. Ipahayag mo yung iyong pananampalataya sa Kanya. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, pagod na ako lagi ang nasusunod. Mula ngayon, gusto kong ikaw na ang manguna. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ako. Baguhin mo ako. At ituro mo sa akin kung paano mamuhay sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Amen. At kung ginawa mo ang panalangin ito, kaibigan, ng may buong pananampalataya, ay nagsimula na ang bagong buhay mo kay Kristo. Now, hindi ka hihinto dyan. Kailangan mo lumago. Kailangan mo ang kapatiran. Kailangan mo na mabuksan ang iyong puso at araw-araw patuloy na lumago. At dahil sa ang Panginoong Hesus na ang Lord ng buhay mo, hindi mo lang mararanasan ang kaligtasan, mararanasan mo rin ang unshakable power na galing sa Kanya. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita,
mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyayahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Mga kapatid, bago tayo magtapos, balikan natin kung ano yung tinuro sa atin ng Diyos ngayong araw. Ang mensahe natin ay unshakable power ng Diyos. Kapangyarihang hindi natitinag, hindi nauubos, at hindi nanggagaling sa atin. So una, pray for spiritual eyes to see His power. Manalangin ka. Nabuksan ni Lord ang mata mo. Kasi hindi mo mararanasan ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo ito nakikita. Pangalawa, believe the same power that raised Christ lives in you. Ang kapangyarihan na bumuhay sa Panginoong Hesus ay nasa iyo na. Kaya huwag ka mamumuhay na parang talunan dahil ikaw ay nagtagumpay na kay Kristo. At pangatlo, live under His authority over all things. Ang tunay na lakas ay nasa pusong marunong magpasakop. Kapag ang Panginoong Hesus ang nasa trono ng buhay mo, mararanasan mo ang kapangyarihan na nagdadala ng kapayapaan, direksyon at katuparan. Kaya ito yung hamon ko sa iyo ngayong araw. Huwag mong hayaang maging mensahe lang ito, kundi gawin mong panalangin ng puso mo. Araw-araw, sabihin mo kay Lord, Lord, gusto kong maranasan ang kapangyarihan mo sa araw-araw. Baguhin mo po ako at tulungang ma-fulfill ko ang purpose mo para sa aking buhay. At kapag ginagawa mo yon, kahit anong challenges ang dumating sa paligid mo, mananatili kang matatag. Dahil ang kapangyarihang nasa iyo ay hindi nagmumula sa mundo, kundi sa Diyos na hindi kailanman natitinag. Kaya sabihin mo sa sarili mo bago tayo magtapos, type mo sa comment section, hindi ako powerless, may unshakable power ako mula sa Panginoon. God bless po sa inyong lahat.